ang nostalgic na history ng Turkish Delight. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang masarap at makulay na Turkish Delight. Ang candy na maraming Pilipino ang nakilala sa sari-sari store. Pero alam ba ninyo na ang simpleng kending ito ay may kasaysayang lampas sa 2 siglo? Curious much? Tara, sumama ka muna sa akin at alamin ang kwento ng Turkish Delight. Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Mark Aruejo, T6K. Salamat sa suggestion mo. Simulan natin sa pinagmula ng ating bida. Ang Turkish Delight ay kilala sa Turkey bilang lokum. Ang salitang ito ay nagmula sa Arabic na tumutukoy sa comfort of the throat o simpleng pagkain na madaling nguyain. At kung nakatikim ka na nito, maiintindihan mo agad kung bakit. Hindi ito matigas na candy na kailangang suntukin muna bago makagat. Malambot ito, chewy, at halos natutunaw sa bibig. Ayon sa mga historian, naging tanyag ang Turkish Delight noong huling bahagi ng 18th century, sa panahon ng Ottoman Empire. Isa sa mga pinakakilalang gumagawa nito ay si Haja Bekir, isang confectioner na lumipat sa Istanbul noong 1777. Siya ang nagpasikat ng mas pinong bersyon ng lokum, gamit ang refined sugar at starch na bago noong panahong iyon. Bago pa dumating ang refined sugar, pulot at grape molasses ang ginagamit sa matatamis na pagkain. Kaya noong naging mas madaling makakuha ng asukal, mas naging pino ang texture ng Turkish Delight. Nagmistulang sosyal ang candy. Mula sa simpleng dessert, naging handog ito sa mga bisita, maharlika, at maging sa sultan. Karaniwang nilalagyan ito ng rose water, lemon, orange blossom, pistachio, hazelnut, walnut, o iba pang nuts. Pagkatapos ay binabalutan ng powdered sugar o cornstarch upang hindi magdikit-dikit. Kaya kung minsan pagbukas mo pa lang ng kahon, mukha na itong bagong gulong sa sobrang puti ng pulbos. Noong 19th century, dinala ng mga European traveler ang Turkish Delight pauwi sa kanilang mga bansa. Doon nagsimulang makilala ang pangalang Turkish Delight, na until now, isa pa rin sa pinakasikat na pasalubong mula sa Turkey. Hindi kompleto ang maraming turista kung walang isang kahon nito sa kanilang maleta. Minsan nga, mas marami pang Turkish Delight kaysa damit ang inuuwi. Ngayon na alam na natin kung saan nagsimula ang Turkish Delight, lumipat naman tayo sa mas malapit sa ating puso. Paano nga ba ito nakarating sa Pilipinas? Hindi naman kasi basta na lang lumitaw ang Turkish Delight sa tindahan na tila may teleportation device. Noong dekada 70 hanggang 90, lumawak ang pagpasok ng imported candies sa Pilipinas. Dumami ang mga grocery, supermarket, at wholesalers na nag-aangkat ng iba't ibang produkto mula sa Europa, Middle East, at iba pang bansa. Isa sa mga nakisabay sa paglalakbay na ito ang Turkish Delight. May mga Turkish Delight na direktang inaangkat mula sa Turkey. Ngunit marami ring bersyon na ginawa sa iba't ibang bansa gamit ang parehong konsepto. Kaya hindi lahat ng Turkish Delight na nabili natin noong bata, tayo ay gawa mismo sa Turkey. Dahil maliit ang sukat at abot kaya ang presyo, naging madali itong ibenta sa mga sari-sari store, school canteen, at maliliit na grocery. Nakasabit pa nga ito minsan katabi ng chewing gum, lollipop at bubble gum. Isang tingin pa lang ng bata, tapos na ang budget ng baon. Isa pa sa mga dahilan ng kasikatan nito ay ang matingkad na kulay ng bawat piraso.
Alam naman natin ang mga bata. Kahit hindi pa natitikman, kapag makulay ang pagkain, mataas agad ang tsansang mapabili. Hindi pa uso noon ang social media filters. Ang candy na mismo ang naka-high saturation. Unti-unti, naging bahagi na ito ng mga birthday party loot bag, Christmas giveaways, at minsan ay bonus kapag mabait ang apo sa palengke. May pagkakataon pang nakalagay ito sa garapon sa ibabaw ng mesa. Ang problema lang, kapag kumuha ka ng isa, may CCTV na agad. Ang tawag doon ay Lola. Habang tumatagal, naging pamilyar na ang Turkish Delight sa maraming Pilipino kahit hindi nila alam ang tunay nitong pinagmulan. Sa kanila, isa lamang itong masarap na makulay na candy. Pero sa likod ng bawat kagat ay may mahabang kasaysayan mula pa sa Ottoman Empire. At dahil napag-usapan na natin ang pagdating nito sa Pilipinas, balikan naman natin ang alaalang iniwan nito sa maraming batang Pilipino. Kung lumaki ka noong dekada 80 o 90, ang Turkish Delight ay higit pa sa isang candy. Bahagi ito ng masasayang alaala ng pagkabata. Naaalala ito sa pagbili sa sari-sari store pagkatapos ng klase, pagbaon sa eskwela, paghahati-hati ng candy kasama ang mga kaibigan tuwing recess, at pagtanggap nito bilang simpleng pasalubong o laman ng birthday party loot bag. Isang piraso lang ng Turkish Delight. Parang bumabalik agad ang mga panahong ang pinakamalaking kaligayahan ay isang makulay na candy at ilang pisong baon. Sa kabuuan, ang Turkish Delight ay hindi lamang isang makulay at masarap na candy. Isa itong pagkain na isinilang sa Turkey mahigit 200 taon na. Ang nakalipas, naging bahagi ng kultura ng Ottoman Empire. At kalaunan ay naglakbay sa iba't ibang bansa hanggang makarating sa Pilipinas. Kaya sa susunod na makakita kayo ng Turkish Delight, huwag lang isipin na isa itong ordinaryong candy. Isa itong matamis na paalala na minsan ang pinakamaliit na candy ay may pinakamalaking kwentong dala. At tandaan ninyo, class, sa University of Life, ang kasaysayan ay mas masarap kapag may kasamang dessert. Hanggang sa susunod nating aralin.